Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Tungkol ito sa mga padulas o insentibo na ipinapangako ng administrasyon sa mga kongresista na boboto pabor sa impeachment ni BP Sara. Ngayon, mag-alas 3 na ang botohan sa plenary. Okay. So ito ang isang maliban sa financial incentive, cash 20 million. Once na bumoto, bigay kagad. Ano pa ito? Infrastructure projects, 200 million ang ibibigay. At ito ang pinakamalala, sabi ni Senator Amy. The administration is now promising na magkakaroon ng term extension sa mga congressman at senador. Aayusin agad ang CONCON after impeachment. So, ibig sabihin, plano nila magkaroon ng charter change. Maalala ko, itong administrasyon na ito is, sinimulan na nila yung charter change na yan. Kaupo pa lang. Constitutional Convention kasi there are ways, I think 3 ways para mapalitan ang konstitusyon, una is Constituent Assembly, mag-join ang Kongreso at Senado at magbotohan sila. Meron ding Constitutional Convention, mag-elect tayo ng mga delegates, pag-usapan yung pagbabago sa konstitusyon, then mamaya i-present sa plebisito tayong mga tao ang mag-approve, buboto, yes or no. Number 3 is, I think, People's Initiative. Ayan. Yung ginawa na nila yung People's Initiative. Yung gawing Prime Minister, change tayo form of government from presidential to parliamentary para wala nang eleksyon sa 2028. Para maiwasan yung pagkandidato ni BP Sara. Kaya kung naging successful sila sa People's Initiative, yung mga pirma-pirma, magiging Prime Minister si Martin Romualdez. Yun ang plano. Kailang both yung sinusulong na plano ng Kamara na Constitutional Convention hindi natuloy. People's Initiative hindi. So ito na another plano, mag-Constitutional Convention para palawigin, extend ang term ng mga congressman. Bakit kailangan yan? Kasi maraming natatakot na kongresista na kung boboto siya o sila, yung kongresista, boboto pabor sa impeachment, didikdikin sila ngayon ng mga botante nila sa kanilang distrito, lalo na sa mga distrito na malakas o marami ang bilang ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo is talagang tutol, 100% ayaw nila ng impeachment. Kaya may balibalita na sino mang kongresista na boboto pabor sa impeachment, totally blacklisted na yan sa Iglesia. Yan ngayon ang pangamba. Dito sa Mindanao, nangangamba ang mga kongresista kasi ang lakas ng suporta ni BP Sara dito sa Mindanao. 97% ang kanyang approval and trust rating sa Mindanao. So paano ngayon boboto ang taga Mindanao? Ganon, alanganin sila. Kaya nga, ang solusyon dyan is, don't worry. Walang eleksyon ng kongresista sa 2028 dahil babaguhin natin ang konstitusyon para ma-extend kayo. Ganon. Promise ba? But promise remains to be seen. So kung may maniniwala ng mga kongresista sa promise na yan, bahala sila. Ako,
hindi ako nababahala. Bakit? Oh, granting. Ganyan ang mangyari. Nagtagumpay sila. Na-impeach si VP Sara. Tapos, magkaroon ng constitutional convention. Nako, magastos yan. Kasi, sisweldohan natin ang mga delegates. Yun na lang, pag boto natin, gastos na yan. Pipili tayo, gastos. Once na nag-convene na sila, gastos. I think ang allowance, yung proposal nila noong 2023, daily allowance ng delegate sa Constitutional Convention is, I think, 10,000 pesos per day ang allowance niya. Ha? Ano ba yan? Hirap na nga ang taong bayan. Susildoan pa natin ng 10,000 a day. So, ibig sabihin yan, sa isang buwan, ilan yun? 3 million ba? 30 times. Oh, anyway, nasa atin pa rin ang final say. Kasi, kung ano man ang pagkasunduan nila, sabi nila na, okay, walang eleksyon ng congressman sa 2028 dahil ang next election is sa 2031 na. Parang ganon. Excuse me. Bobotohan natin yan, yes or no? Siyempre, taong bayan, magagalit yan, boboto ng no. Kaya, wala, suntok sa buwan itong iniisip nilang ito. Political maneuvering talaga. Ang tingin nila sa taong bayan is bobo. Iniinsulto tayo sa mga ganitong proposal nila. Akala nila madali nilang mauto-uto ang taong bayan. But no way. Sige, i-impeach nyo na si VP Sara. Total, ang importante is ang boto sa Senado. Hindi naman ang Kamara ang final say. Kung sa normal justice system natin, prosecutor lang sila, na-indict ka lang, hindi naman ibig sabihin na kung sinampan ka na ng kaso ng piskalya sa korte, guilty ka na. No way! Ang daming mga nadidismiss na kaso na isinasampa ng piskalya. Yung conviction rate ng mga piskal, napakababa. Nakalimutan ko na yung percentage. Wala pa atang 20% ang conviction rate nila. Kaya ganito rin. Itong impeachment na ito, para lang na-indict si VP Sara, itra-trial sa Senado, sigurado namang mananalo si VP Sara sa trial niya sa Senado. So, sige! Go, go, go! Impeach nyo na si VP Sara para makapanood na kami ng bloodbath sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gero. So, muna ni ang iyong pag-aatupan. O karon managid sa pag-atop. So, naatupan na gyud.
Salamat to Diyos nga di na kumaulan na sa Ginoo nga ug nagtabang sa sin. Kay ngono nga di. Kabalay nako. Oh, so pila di ay katuig ang imong balay imong gipulian sa atop nga gaulan na ang imong atop pila na dayto katuig? Isa. Isa na katuig. Sa daan namang gud to nga sin. Sa ako na lang gipamunit. Oo, so karon nakaatop na gyud ka. Nakatop na ko. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kaayo.